Sino ang unang namatay, si Adan o si Eva? Maaaring tila ito'y isang simpleng tanong, ngunit ang sagot ay maaaring lubos na magbago sa ating pagkaunawa sa Biblia. Si Adan ba na hinubog mula sa alabok ng lupa o si Eva ang ina ng sangkatauhan? Ang mga kasulatan ay tila malabo pagdating sa kanilang mga kamatayan, nag-iiwan ng isang palaisipan na matagal nang gumugulo sa mga iskolar, teologo at mga historian. Sa pagsisiyasat na ito, susuriin natin ang sinaunang tanong na ito. Pag-aaralan natin ang mga tekstong biblikal, ang mga kaugalian ng sinaunang Hudyo at mga nalimutang sulatin, pati na rin ang mga makabagong tuklas sa arkeolohiya na maaaring magbigay linaw sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, ang tunay na layunin ng ating pagsisiyasat ay hindi lamang malaman kung sino ang unang namatay, kundi kung bakit mas binigyang diin ng kasulatan ang isa kaysa sa isa pa. Mayroon bang nakatagong makahulugang pahayag o propesya sa kakulangang ito? Ano ang sinisiwalat ng misteryong ito tungkol sa kahinaan ng tao at sa banal na plano ng kaligtasan? Maghanda upang mabigla sa koneksyon ng kwentong ito sa pinakamahalagang propesya ng Biblia, ang pagdating ng isang tagapagligtas sa pamamagitan ng binhi ng babae. Manatili sa amin dahil ang pagresolba sa misteryong ito ay nagdadala ng mga kaalaman na mas malalim kaysa sa inaasahan mo. Sa pagtatapos ng video na ito, posibleng magbago ang iyong pananaw sa kwento nina Adan at Eva. Bago tayo magsimula sa pagsisiyasat na ito, kailangan namin ng inyong suporta. Kung interesado ka sa pagtuklas ng mga lihim ng Biblia at pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan nito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng aming nilalaman. Gusto rin naming marinig ang inyong mga opinyon. Sino sa tingin mo ang unang namatay, si Adan o si Eva? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section at ipalaganap ang video na ito sa iba pang mahilig sa mas malalim na mensahe ng kasulatan. Ang inyong pakikiisa ay mahalaga upang maihatid ang mga ganitong talakayan sa mas maraming tao. Ngayon, simulan natin ang ating pagsisiyasat upang matukoy kung sino ang unang namatay sa pagitan ni Adan at Eva. Mahalagang balikan ang pinagmulan na inilalarawan sa aklat ng Henesis. Sinasabi sa Biblia na nilikha ng Diyos ang langit at lupa at pagkatapos ay hinubog ang unang tao, si Adan, mula sa alabok ng lupa, Genesis chapter 2:7. Ang paglikhang ito mula sa alabok ay nag-uugnay kay Adan ng direkta sa lupa. Ang pangalang Adan ay mula sa salitang Hebreo na Adama, na nangangahulugang lupa na nagpapakita ng malalim niyang kaugnayan sa mundong pinagmulan niya. Hiningahan ng Diyos si Adan ng hininga ng buhay, ginagawa siyang isang buhay na nilalang, sagisag ng banal na diwa na nagtatangi sa tao mula sa ibang nilikha. Sa ganitong perpektong kalagayan, hindi nagtagal si Adan na nag-iisa. Nang makita ng Diyos na hindi mabuti para kay Adan na mag-isa, nagpasya siyang lumikha ng isang kasama para sa kanya. Pinatulog ng Diyos nang mahimbing si Adan at habang natutulog ito, kumuha siya ng isa sa mga tadyang ni Adan at nilikha si Eva, ang unang babae, Genesis 2:21-22. Si Eva, hindi katulad ni Adan, ay hindi ginawa mula sa lupa, kundi mula sa katawan mismo ni Adan, na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon at pagsasama. Magkasama silang namuhay sa pagkakaisa, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa Diyos, na naroroon kasama nila sa hardin. Inatasan sina Adan at Eva na pangasiwaan ng hardin na may malinaw na tagubilin, malaya silang kainin ang bunga ng anumang puno maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, gaya ng nakasaad sa Genesis 2:16-17. Ang utos na ito ay isang mahalagang pagsubok ng kanilang kahandaang sumunod at magtiwala sa karunungan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila.
Ito ay sumisimbolo ng kanilang kalayaan sa loob ng itinakdang mga hangganan. Gayunpaman, ang perpektong kalagayang ito ng kawalang malay ay hindi nagtagal. Isang araw lumitaw ang isang tusong ahas na sumasagisag kay Satanas. Sa kasulatan, ang ahas ay inilalarawan bilang pinakatuso sa lahat ng nilikhang hayop ng Panginoong Diyos. Genesis 3:1. Lumapit ito kay Eva at maingat na sinimulan ang paghamon sa utos ng Diyos, nagtatanim ng duda sa kanyang isipan. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa alinmang puno sa hardin? Tanong nito, ipinaliwanag ni Eva ang pahintulot nilang kumain mula sa alinmang puno maliban sa isa dahil sa banta ng kamatayan. Genesis 3:2-3. Ngunit tinutulan ito ng ahas at matalinong sinabi, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat alam ng Diyos na kapag kumain kayo nito, mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging tulad ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Genesis 3:4-5. Dito nagsimula ang pandaraya at pagdududa sa kasaysayan ng tao. Sa tukso ng karunungan at pagkakapantay sa Diyos, bumigay si Eva at kinain ang ipinagbabawal na bunga. Ang mahalagang hakbang na ito ay nagtakda ng halimbawa, hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong sangkatauhan. Ibinigay niya ang bunga kay Adan na kumain din nito ng walang pag-aatubili. Ang mga bunga ng pagsuway ni na Adan at Eva ang naging pundasyon ng kwento ng Biblia tungkol sa kasalanan, pagtubos at ang pangako ng pagbabagong buhay. Gayunpaman, nananatili ang tanong, sino ang unang namatay, si Adan o si Eva? Sa ating mas malalim na pagsusuri, susuriin natin ang mga tekstong biblikal, titingnan ang makasaysayang at arkeolohikal na ebidensya at isasaalang-alang ang mga pananaw ng mga iskolar upang matuklasan ang sagot na maaring ikagulat mo. Matapos ang kanilang kasalanan, lubos na nagbago ang kalagayan sa Hardin ng Eden. Isinalaysay ng Biblia ang isang tagpo kung saan naglalakad ang Diyos sa hardin sa malamig na bahagi ng araw at tinawag sina Adan at Eva, nagtatanong, nasaan kayo? Genesis 3:9. Ang tanong na ito ay hindi tanda ng kawalan ng kaalaman ng Diyos sa kanilang kinaroroonan, kundi isang direktang pagtatanong na nag-uudyok kay Adan at Eva na harapin ang kanilang bagong damdamin ng pagkakasala at kahihiyan sa unang pagkakataon. Kapansin-pansin na si Adan ang unang tinanong ng Diyos sa kabila ng pagiging si Eva ang unang kumain ng bunga. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil si Adan ang unang nilikha at itinalagang pinuno ng pamilya, may tungkulin sa paggabay at proteksyon. Subalit hindi siya kumilos upang pigilan ang tukso ng ahas at sa halip ay sumunod sa hakbang ni Eva. Nang harapin ng Diyos si Adan gamit ang tanong na, nakakain ka ba mula sa punong sinabi kong, huwag mong kainin? Mabilis na inilipat ni Adan ang sisi, sinasabing, ang babaeng ibinigay mo upang makasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga mula sa puno, kaya kinain ko. Genesis 3:11-12. Kasunod nito, nang tanungin ng Diyos si Eva, inilipat din niya ang sisi, sinasabing, dinaya ako ng ahas, kaya kinain ko. Genesis 3:13. Ang ganitong pagpapasa ng responsibilidad ay nagpapakita ng pagkasira ng kanilang relasyon, parehong sa Diyos at sa isa't isa, at nagtakda ng huwaran ng pagsisisi sa iba na umiiral hanggang sa kasalukuyan. Sa huli, hinarap ng Diyos ang ahas, ang ugat ng kaguluhan na walang maibigay na depensa o katuwiran. Ang pagkakasunod-sunod kung paano hinarap ng Diyos sina Adan, Eva at ang ahas ay nagbibigay ng pahiwatig sa kaayusan ng mga parusang sumunod. Tingnan natin ng mas detalyado ang mga parusang ito. Unang isinumpa ng Diyos ang ahas, pinarurusahan ito upang maging mas mababa kaysa sa lahat ng hayop. Sa Genesis 3:13-15, ipinahayag niya na ang ahas ay gagapang sa tiyan nito at kakain ng alabok
sa buong buhay nito. Gayunpaman, ang sumpang ito ay naglalaman din ng mas malalim na propesiya, ang proto-evangelium o unang ebanghelyo na nagpauna sa patuloy na labanan sa pagitan ng ahas at ng babae at ng kanilang mga inapo. Sasaktan mo ang kanyang sakong, ngunit dudurugin niya ang iyong ulo. Ito ay nagtuturo sa tagumpay ni Kristo laban kay Satanas sa hinaharap. Pagkatapos, hinarap ng Diyos si Eva at ipinahayag ang parusang nakaapekto sa kanya sa dalawang pangunahing aspeto, ang labis na pagtaas ng sakit sa panganganak at ang komplikasyon ng kanyang relasyon sa asawa. Sa Genesis 3:16, sinabi ng Diyos, "Lalo kong pararamihin ang iyong sakit sa panganganak. Sa sakit ay manganganak ka ng mga anak. Hahangarin mo ang iyong asawa, ngunit siya ang maghahari sa iyo." Ang parusang ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na sakit. Nagbabadya rin ito ng isang fundamental na pagbabago sa kalikasan ng ugnayang pantao. Ang dating maayos na relasyon ay napalitan ng hidwaan, kontrol at pananabik. Ang karanasan ni Eva bilang ina ay puno ng malaking kasiyahan, ngunit kasabay nito'y matinding pasakit na ipinakita sa kwento ng kanyang mga anak na sina Cain at Abel. Sa huli, binalingan ng Diyos si Adan at ang kanyang parusa ay nagkaroon ng malawak na epekto sa buong sangkatauhan. Idineklara ng Diyos sa Genesis 3:17-19, "Dahil pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong sinabi kong, huwag mong kainin, sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa hirap ay kakainin mo ang bunga nito habang ikaw ay nabubuhay. Magpapasibol ito ng tinik at dawag para sa iyo at kakainin mo ang mga halamang ligaw sa parang. Sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng iyong tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat mula roon ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Ang pahayag na ito ay nagbigay diin na ang buhay ni Adan ay magiging puno ng hirap at ang kamatayan ay tiyak na binibigyang diin ang kanyang pinagmulan sa lupa at ang kanyang hindi maiiwasang wakas. Ang sumpa kay Adan ay higit pa sa pisikal na paghihirap, binago nito ng lubusan ang kanyang relasyon sa lupa na kanyang pinagmulan. Ang dating saganang pinagkukunan ng pagkain ay magiging balot na ng tinik at dawag na ginagawa ang kanyang pamumuhay na isang patuloy na pakikibaka laban sa isang mundong puno ng pagsubok. Parehong nagtamo ng mabigat na parusa sina Adan at Eva, ngunit ang kay Adan ay lalo pang naugnay sa paggawa at sa lupa na nagbigay diin sa malalim na kaugnayan niya sa pisikal na pagpapahayag ng mortalidad. Ang pahayag na sa alabok ka babalik, ang unang hayagang pagbanggit sa kamatayan, isang utos na nakaapekto kay Adan at Eva, ngunit marahil ay mas naramdaman ni Adan dahil sa pisikal na hirap ng kanyang paggawa. Ang kontekstong ito ang nagtulak sa ilang iskolar na mag-isip na ang labis na pisikal na trabaho at matinding kondisyon ang maaaring naging dahilan ng maagang pagkamatay ni Adan kumpara kay Eva. Upang higit na masuri ang posibilidad na ito, kailangan nating mas malalim na pag-aralan ang mga tekstong biblikal at isaalang-alang ang mga makasaysayan at kultural na konteksto na maaaring magbigay liwanag sa matagal ng katanungang ito. Ang Biblia ay malinaw na nagtatala ng kamatayan ni Adan sa Genesis 5:5. Kaya ang lahat ng araw na nabuhay si Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Ang talatang ito ay bahagi ng Toledot, ang mga seksyong genealohikal ng Genesis na nagdodokumento ng linya mula kay Adan hanggang kay Noe, na nagbibigay ng eksaktong haba ng buhay ni Adan sa 930 sa taon. Ngunit paano naman si Eva? Sa kabila ng mahalagang papel ni Eva sa kwento ng Genesis, ang Biblia ay hindi nagbibigay ng anumang detalye tungkol sa panahon o mga kalagayan ng kanyang kamatayan.
Ang kakulangang ito ay isang kakaibang pagbabaliwala, lalo na kung isa sa alang-alang ang maingat na pagtatala ng edad at kamatayan ng maraming patriarka at matriarka sa Biblia. Ang kawalan ng impormasyong ito ay matagal nang gumugulo sa mga iskolar at teologo na nagtatanong kung bakit ang Biblia na kilala sa detalyadong genealogies nito ay hindi binanggit ang gayong mahalagang aspeto tungkol sa unang babae. Ang tahimik na pagtrato kay Eva sa bahagi ng kanyang kamatayan ay nagbubukas ng pinto para sa iba't ibang interpretasyon. Posible kayang may malalim na layunin o simbolismo sa kawalan ng tala tungkol sa kanyang pagpanaw? Ang usaping ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pagninilay tungkol sa papel ni Eva sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa plano ng Diyos para sa kaligtasan. Upang tugunan ng kakulangang ito ang ilang mga sinaunang tradisyong Hudyo at mga tekstong hindi kasama sa Biblia tulad ng aklat ng mga Jubileo at buhay ni Adan at Eva, ay nag-aalok ng mga salaysay na nagmumungkahi ng detalye tungkol sa buhay at kamatayan ni Eva. Halimbawa, sa aklat ng mga Jubileo, sinasabing namatay si Eva ilang taon matapos si Adan, partikular na 6 na taon pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Gayunpaman, ang mga tekstong ito ay hindi bahagi ng kanonikal na kasulatan at ikinategorya bilang apokryphal o pseudepigraphical. Hindi kinikilala bilang banal na inspirasyon sa pangunahing mga doktrina ng Kristyanismo at Hudaismo. Bagamat ang mga salaysay na ito ay nagbibigay ng mga kawili-wiling pananaw, ang kanilang pagiging totoo at teolohikal na bigat ay naiiba mula sa mga kanonikal na teksto. Ang kakulangan ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva sa Biblia ay maaaring maunawaan bilang bahagi ng estratehiya ng salaysay sa genealohiya ng Genesis. Ang Genesis Pimba ay nakatuon sa linya mula kay Adan hanggang sa kanyang anak na si Seth, na ipinanganak matapos ang trahedyang kwento ni Cain at Abel, Genesis 4:25. Ang genealogiyang ito ay mahalaga sapagkat sinusundan nito ang linya ng binhi ng babae, isang propetikong thread na humahantong kay Noe at sa huli kay Hesukristo. Ang diin ng genealohiya sa mga inapo ni Adan sa pamamagitan ni Seth ay nagpapakita ng teolohikal at naratibong prioridad na maaaring magpaliwanag kung bakit hindi isinama ang mga detalye tungkol sa buhay at kamatayan ni Eva. Ang teksto ng Biblia ay malamang na inuuna ang patriarkal na linya at ang papel nito sa pagtupad ng propesya tungkol sa Mesiyas kaysa sa pagtatala ng bawat makasaysayang detalye ng mga pangunahing tauhan nito, kabilang si Eva. Upang maunawaan ang kahalagahan ng kawalan ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva, kailangang maunawaan ang makasaysayang konteksto ng mga patriarkal na lipunan sa sinaunang malapit na silangan. Sa mga kulturang ito, ang mga genealogiya ay pangunahing nagdodokumento ng mga lalaking inapo. Ang mga kababaihan ay karaniwang binabanggit lamang kung sila'y may malaking impluensya sa pagsilang ng mga kilalang inapo o sa pagpapatuloy ng isang partikular na linya. Sa kabila ng titulong ibinigay kay Eva bilang ina ng lahat ng nabubuhay, Genesis 3:20, ang kanyang hindi pagkakasama sa mga tala ay maaaring sumasalamin sa naratibong focus sa pagpapatuloy ng linya ng mga lalaki, lalo na kay Seth, na itinuturing na tagapagmana ng makadiyos na lahing humahantong sa Mesiyas. Ang pananahimik ng Biblia tungkol sa mga detalye ng kamatayan ni Eva ay nagbunga ng iba't ibang teorya sa mga iskolar. Ang ilan ay nagmumungkahi na maaaring namatay si Eva bago si Adan, marahil dahil sa pinagsamang emosyonal at pisikal na hirap ng kanyang mga karanasan tulad ng pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abel, ang hamon ng panganganak at ang bigat ng kanyang papel sa pagbagsak ng sangkatauhan.
Bagamat nananatiling haka-haka ang ideyang ito, nagbibigay ito ng isang posibleng paliwanag kung bakit hindi na itala ang kanyang kamatayan. Isang alternatibong pananaw ay isinasaalang-alang ang simbolikong kahalagahan ng papel ni Eva sa salaysay ng Biblia. Ang kanyang buhay at pamana ay sentro sa propesya sa Genesis 3:15, kung saan ipinahayag ng Diyos na ang binhi ng babae ang sa huli dudurog sa ulo ng ahas. Ang propesiyang ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang tagapagligtas mula sa kanyang lahi. Sa pagtatala ng kamatayan ni Adan, ngunit hindi ni Eva, maaaring layunin ng mga may akda ng Biblia na ipakita ang pagsasara ng lumang kaayusan sa pagtatapos ng buhay ng unang lalaki. Ang kamatayan ni Eva, bagamat tiyak, ay hindi binanggit upang ilipat ang pokus patungo sa pag-asa ng pagtubos na ipinangako sa kanyang mga inapo. Ang pagpiling ito sa salaysay ay maaaring nilayon upang bigyang diin ang patuloy na kahalagahan ng kanyang lahi kaysa sa mga detalye ng kanyang kamatayan. Ang papel ng oral na tradisyon sa pagbuo ng mga tekstong biblikal ay mahalagang isaalang-alang. Sa sinaunang mundo, ang mga kwento ay karaniwang ipinapasa sa pamamagitan ng salaysay bago ito naisulat. Ang ganitong kaugalian ay maaaring magpaliwanag kung bakit binigyang diin sa Biblia ang kamatayan ni Adan. Sumasalamin sa mga prioridad ng mga oral na tagapagsalaysay na nakatuon sa pamana ng patriarka. Sa kabilang banda, ang kamatayan ni Eva ay maaaring ituring na implicit o hindi kasing halaga sa pangunahing layunin ng kasaysayan ng sangkatauhan at ng nagaganap na kwento ng kaligtasan. Mula sa ating nalalaman, malinaw na iniuulat ng Biblia na si Adan ay nabuhay ng 930 taon bago siya namatay, ngunit nananatiling tahimik tungkol sa mga detalye ng kamatayan ni Eva. Ang kakulangan ng impormasyong ito ay nagdulot ng iba't ibang haka-haka at interpretasyon mula sa mga sinaunang tradisyong Hudyo at mga tekstong extra-biblikal. Kung nauna mang namatay si Eva kaysa kay Adan o mas matagal siyang nabuhay, hindi ito tiyak na sinagot sa mga kasulatan na nagpapahiwatig na ang pagbibigay diin sa kamatayan ni Adan ay maaaring may mas malalim na layuning teolohikal. Ang focus na ito ay nagtatampok ng pagtatapos ng buhay ng unang tao at nagbibigay daan sa hinaharap na pag-asa na inihahayag ng binhi ng babae. Habang nililipat natin ang pansin mula sa mga salaysay ng Biblia patungo sa makasaysayang at arkeolohikal na pagsisiyasat, may pagkakataon na mas mapalalim ang ating pag-unawa sa tanong na ito. Bagamat walang pisikal na ebidensya na nagpapatunay sa mga labi ni Adan at Eva, mga tauhan na nauugnay sa isang panahong higit sa saklaw ng arkeolohiya, ang mga tradisyon sa libing at sinaunang alamat ng Mesopotamia na madalas ituring bilang duyan ng sibilisasyon ay maaring magbigay ng kapaki-pakinabang na konteksto. Ang Mesopotamia na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates ay madalas itinuturo ng mga eskolar bilang posibleng tagpuan ng mga kwento sa Genesis. Sa rehiyong ito, ang mga kaugalian sa libing ay malalim na naapektuhan ng mga salik tulad ng katayuan sa lipunan, kasarian at paniniwala sa relihiyon. Karaniwan, ang mga kalalakihan ay tumatanggap ng mas magarbong libing na may kasamang mga detalyadong inskripsyon at iba't ibang kasangkapan tulad ng mga kagamitan, armas at personal na gamit na sumasalamin sa kanilang papel bilang mga pinuno, mandirigma o ulo ng pamilya. Sa kabaligtaran, ang mga libing ng kababaihan ay mas simple, na may mas kakaunting inskripsyon at mas payak na mga kasangkapan. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay refleksyon ng mga pamantayang panlipunan noong panahong iyon, kung saan ang mga kalalakihan ay itinuturing na mga tagapamahala ng publiko at pamilya,
habang ang mga kababaihan ay pangunahing nakatalaga sa mga domestik na aspeto. Ang ganitong mga bias sa kultura ay maaaring magbigay linaw kung bakit binigyang detalye ng Biblia ang edad ni Adan sa kanyang kamatayan, ngunit nanatiling tahimik sa mga detalye ng pagpanaw ni Eva. Posible na ang mga salaysay sa Biblia na lumitaw mula sa isang patriarkal na konteksto ay sumasalamin sa mga sinaunang tradisyon na mas nakatuon sa mga lalaki at kanilang lahi. Si Adan, na kinikilalang unang tao at pinagmulan ng sangkatauhan, ay itinuturing na isang mahalagang tauhan, kaya't kailangan ng tala ng kanyang haba ng buhay at kamatayan. Ang papel ni Eva, bagamat mahalaga sa naratibo, ay maaaring hindi nabigyan ng parehong antas ng genealohikal na diin, lalo na sa mga record na tradisyonal na nagpopokus sa mga lalaking inapo. Sinusuportahan ito ng ebidensya mula sa arkeolohiya, kung saan ang maraming clay tablets at inscription mula sa sinaunang Sumerian at Akkadian na panahon ay umaayon sa kronolohiya ng Biblia. Ang mga dokumentong ito ay madalas naglilista ng mga hari, pinuno at patriarka na binabanggit ang kanilang mga panahon ng pamumuno at haba ng buhay sa paraang katulad ng mga genealohikal na tala sa Genesis. Kagiliw-giliw na ang mga makasaysayang tala ay bihirang isama ang kababaihan, maliban kung sila ay may napakataas na katayuan tulad ng mga reyna o pari. Ang ganitong pattern ng pagtatala ay maaaring magpaliwanag kung bakit ang teksto ng Biblia ay higit na nakatuon sa linya at edad ni Adan, habang ang mga detalye tungkol sa buhay at kamatayan ni Eva ay hindi binanggit. Ang ganitong pagsunod sa kultural na pagpapahalaga sa mga tagumpay ng kalalakihan at tala ng kanilang kasaysayan ay malinaw na makikita. Ang Royal Cemetery of Ur, na may petsang nasa paligid ng 2600 BC, ay isang mahalagang lugar ng arkeolohikal na pag-aaral sa Mesopotamia. Ang mga sopistikadong libingan na nahukay dito, kabilang ang sa Reyna Puabi, ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa mga kaugalian sa paglilibing para sa mga kalalakihan at kababaihan na may mataas na katayuan. Ang mga libingan ng kalalakihan ay madalas naglalaman ng mga sandata na nagpapahiwatig ng kanilang papel bilang mga mandirigma, samantalang ang mga libingan ng kababaihan kahit na ng mga reyna ay karaniwang nagtatampok ng mga gamit pangbahay tulad ng alahas at mga kagamitang pampaganda. Ang mga pagkakaibang ito sa mga artifact ng libingan ay sumasalamin sa mas malawak na mga papel ng kasarian sa mga ritual ng kamatayan at paglilibing, na posibleng nakaimpluwensya kung paano inilalahad ang mga makasaysayang salaysay ng mga sinaunang lipunan, kabilang ang mga may akda ng Biblia. Ang mga Sumerian, isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa Mesopotamia, ay nagtataglay ng masalimuot na paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Ayon sa kanila, ang mga yumaong kaluluwa ay nagtutungo sa isang madilim na kaharian na tinawag nilang bahay ng alabok. Naniniwala silang ang mga patay ay nangangailangan ng mga alay at personal na kagamitan upang masiguro ang kanilang ligtas na paglalakbay sa kabilang buhay. Gayunpaman, ang kahalagahan at karangyaan ng paglilibing ay karaniwang nakaayon sa papel ng yumao sa lipunan. Ang mga kalalakihan na karaniwang mga pinuno at ulo ng pamilya ay tumatanggap ng mas marangyang libing, habang ang mga kababaihan na pangunahing nauugnay sa panganganak at mga gawaing bahay ay binibigyan ng mas payak na seremonya. Ang ganitong pananaw sa kultura ay maaaring nakaimpluwensya sa salaysay ng Biblia, partikular sa pagbibigay diin sa kamatayan ni Adan kaysa sa hindi na italang pagpanaw ni Eva. Ang mga natuklasang arkeolohikal na ito ay nagbibigay ng liwanag sa kung paano maaaring tinanaw ng mga sinaunang lipunan ang kamatayan at pamana. Sa pagsasalamin ng kultural na konteksto kung saan ito isinulat,
Ang salaysay ng Biblia ay malamang na sumasalamin din sa ganitong mga pagkiling sa kasarian. Ang tahasang pagtatala ng kamatayan ni Adan ay nagbibigay diin dito bilang isang mahalagang pangyayaring makasaysayan, ang pagtatapos ng buhay ng unang tao. Sa kabaligtaran, ang kamatayan ni Eva, bagamat hindi gaanong mahalaga sa konteksto ng kasaysayan ng tao, ay maaaring ituring na hindi kasing halaga sa genealogikal na mga tala ng Biblia na dominado ng mga patriarkal na figura. Ipinahihiwatig nito na habang kinikilala ang mga kontribusyon ni Eva, ang focus ay nanatili sa linya ng kalalakihan at ang implikasyon nito para sa mga susunod na kaganapang biblikal. Ano ang sinasabi ng mga obserbasyong ito? Ang kakulangan ng detalye tungkol sa kamatayan ni Eva sa Biblia ay maaaring hindi lamang isang pagkukulang. Maaaring ito ay sumasalamin sa mga patriarkal na pagpapahalaga at tradisyon ng paglilibing ng panahong iyon. Ang salaysay ay nakatuon sa kamatayan ni Adan at sa kanyang mga inapo na naaayon sa makasaysayang pagkiling sa mga kalalakihan bilang mga tagapagdala ng lahi at mga tagapagsalaysay ng kasaysayan. Ngunit nangangahulugan ba ito na si Eva ang unang namatay o ang kanyang kamatayan ay hindi lamang nabigyang diin? Habang nagpapatuloy tayo, sisiyasatin natin ang mga teolohikal at propetikong pananaw na maaaring magbigay liwanag sa sinaunang palaisipang ito. Ang pananahimik ng mga kasulatan ukol sa kamatayan ni Eva ay maaaring hindi simpleng paglimot, kundi maaaring sumasagisag sa isang mas malalim na kahulugan ng propesya na nakatanim sa Biblia. Sa 1 Corinto 15:22, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sa talatang ito, kinakatawan ni Adan ang pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan. Ang kanyang pagsuway ang nagdala ng kamatayan sa mundo na malapit na nauugnay sa ideya ng orihinal na kasalanan. Ang pagbibigay diin ng Biblia sa kamatayan ni Adan ay naglalarawan ng pagpasok ng kasalanan at mortalidad sa pamamagitan ng isang tao na binibigyang diin ang mahalagang papel niya sa pagbagsak ng sangkatauhan. Sa doktrinang Kristiyano, si Adan ay madalas tinatawag na unang Adan, na sumisimbolo sa arketipo ng kahinaan ng tao. Ang haba ng kanyang buhay at ang kanyang kamatayan ay sumasagisag sa kasiraang dulot ng pagsuway. Kaya't malinaw na tinukoy sa Biblia ang edad ni Adan sa kanyang kamatayan sa Genesis chapter 5, IQ 930 taon bilang isang matingkad na paalala ng pinakamatinding parusa ng kasalanan, kamatayan. Ngunit paano naman si Eva? Ang kawalan ng tala tungkol sa kanyang kamatayan ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Sa Genesis 3:15, na kilala bilang proto-evanghelium o unang ebanghelyo, makikita natin ang isang mahalagang pangako. Matapos ang pagbagsak, sinabi ng Diyos sa Ahas, "Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang sasugat sa kanyang sakong." Ang propesiyang ito ay mahalaga dahil inihula nito ang pagdating ng isang tagapagligtas na magmumula sa binhi ng babae, na magtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Hindi tulad ni Adan na ang kamatayan ay nagpapakita ng pagpasok ng kasalanan, si Eva ay sumasagisag ng pag-asa at pagliligtas. Kinakatawan niya ang katiyakan na ang kanyang mga inapo ay magdadala ng kaligtasan. Ang kamatayan ni Adan ay naglalarawan ng mapanirang epekto ng kasalanan sa sangkatauhan, habang si Kristo na tinukoy bilang huling Adan sa 1 Corinto 15:40 ay sumisimbolo ng muling pagkabuhay at tagumpay laban sa kasalanan. Ang paghahambing ng unang Adan at huling Adan ay isang mahalagang tema sa Bagong Tipan. Ang unang pagsuway ni Adan ay nagdala ng kamatayan, samantalang ang pagsunod ni Kristo
at ang kanyang sakripisyo sa krus ay nagbigay daan sa buhay na walang hanggan. Ang teolohikal na paghahambing na ito ay maaaring magpaliwanag kung bakit binigyang diin sa mga kasulatan ang kamatayan ni Adan kaysa kay Eva, na inilalarawan ang plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ang binhi ni Eva. Ang kawalan ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva ay maaaring sumisimbolo ng isang salaysay na paglipat mula sa paghatol tungo sa kaligtasan. Sa bagong tipan, maraming pagkakataong itinampok ang kababaihan sa mga mahahalagang tungkulin sa kwento ng kaligtasan. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay sumasalamin kay Eva. Habang ang mga desisyon ni Eva ang nagdala ng kasalanan, ang pagsunod ni Maria ang nagdala ng tagapagligtas na nagtupad sa propesya sa Genesis 3:15 na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Sa isang propetikong lente, ang pagbibigay diin sa kamatayan ni Adan at ang kawalan ng detalye tungkol sa kamatayan ni Eva ay maaaring isang sinadyang pagpili upang itampok ang mas malawak na plano ng pagtubos. Ang focus na ito ay nagbabadya ng papel ni Adan sa pagpasok ng kasalanan na nagtatakda ng pangangailangan para sa isang tagapagligtas, si Kristo, ang huling Adan na nagbigay ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang kawalan ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva ay muling naglalagay ng atensyon sa pangako ng isang tagapagligtas mula sa kanyang lahi na tumutupad sa disenyo ng Diyos para sa pagbabalik loob ng sangkatauhan. Sa aklat ng Roma, Kabanata 5, Talata 12, sinabi ni Pablo, "Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong paraan ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala." Ang talakayang ito ay nakatuon sa kung paano ipinakilala ni Adan ang kasalanan sa mundo. Ngunit inihahanda rin nito ang entablado para sa kaligtasan. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng taong iyon, gaano pa kaya ang maghahari sa buhay ang mga tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos at ng kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Roma 5:17. Ang paghahambing na ito ay binibigyang diin ang paglilipat mula sa pagbagsak na pinasimulan ng unang tao patungo sa kaligtasang ibinigay ni Kristo. Ang kawalan ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva sa Biblia ay nagbubukas ng mga teolohikal na tanong. Marahil, ang pagkakait ng detalyeng ito ay may kinalaman sa papel niya bilang ina ng lahat ng nabubuhay. Ayon sa Genesis 3:20, ang titulong ito ay tila nag-uugnay kay Eva sa pangakong nagbibigay buhay na natupad kay Hesukristo, habang ang salaysay ay nagtatala ng kamatayan ni Adan upang ipakita ang bunga ng kasalanan. Ito ay lumilipat ng pokus pagdating kay Eva na inilalarawan bilang simbolo ng pag-asa para sa pagtubos, isang banayad ngunit makabuluhang desisyon na nag-uugnay sa maagang bahagi ng Genesis sa mas malawak na mensahe ng Ebanghelyo. Sa pagtatapos patungkol sa tanong kung sino ang unang namatay, si Adan o si Eva, malinaw na tinukoy ng Biblia ang kamatayan ni Adan sa edad na 930, ngunit nananatiling tahimik ito ukol sa kamatayan ni Eva. Ang pananahimik na ito ay nagdulot ng haka-haka na maaring naunang pumanaw si Eva, marahil upang manatili ang pokus ng salaysay kay Adan bilang orihinal na pinagmulan ng sangkatauhan. Bilang alternatibo, ang pagkakait ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva ay maaring naglalayon na ituro ang atensyon sa propetikong kahalagahan ng pagtubos sa pamamagitan ng kanyang lahi. Sa huli, maaring hindi kasing liwanag ng ating inaasahan ng sagot. Ang Biblia ay hindi nagsasabi kung kailan namatay si Eva, kaya't nagbubukas ito ng pintuan para sa iba't ibang interpretasyon
at mas malalim na pagsusuri sa mga teolohikal at makasaysayang konteksto nito. Anuman ang sagot, nananatiling pareho ang pangunahing tema ng salaysay ng Biblia. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao at ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat sa pamamagitan ng isang tagapagligtas. Ano ang inyong mga opinyon? Ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share ito. Kung interesado kang magpatuloy sa pagtuklas ng mga misteryo ng Biblia, siguraduhing tingnan ang iba pa naming mga video. Hanggang sa susunod at naway pagpalain kayo ng Diyos. Bagsak ng sangkatauhan sa kasalanan. Ang kanyang pagsuway ang nagdala ng kamatayan sa mundo na malapit na nauugnay sa ideya ng orihinal na kasalanan. Ang pagbibigay diin ng Biblia sa kamatayan ni Adan ay naglalarawan ng pagpasok ng kasalanan at mortalidad sa pamamagitan ng isang tao na binibigyang diin ang mahalagang papel niya sa pagbagsak ng sangkatauhan. Sa doktrinang Kristiyano, si Adan ay madalas tinatawag na unang Adan, na sumisimbolo sa arketipo ng kahinaan ng tao. Ang haba ng kanyang buhay at ang kanyang kamatayan ay sumasagisag sa kasiraang dulot ng pagsuway. Kaya't malinaw na tinukoy sa Biblia ang edad ni Adan sa kanyang kamatayan sa Genesis chapter 5, iku 930 taon bilang isang matingkad na paalala ng pinakamatinding parusa ng kasalanan, kamatayan. Ngunit paano naman si Eva? Ang kawalan ng tala tungkol sa kanyang kamatayan ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Sa Genesis 3:15, nakilala bilang proto-evangelium o unang ebanghelyo, makikita natin ang isang mahalagang pangako. Matapos ang pagbagsak, sinabi ng Diyos sa Ahas, "Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang sasugat sa kanyang sakong." Ang propesiyang ito ay mahalaga dahil inihula nito ang pagdating ng isang tagapagligtas na magmumula sa binhi ng babae, na magtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Hindi tulad ni Adan na ang kamatayan ay nagpapakita ng pagpasok ng kasalanan, si Eva ay sumasagisag ng pag-asa at pagliligtas. Kinakatawan niya ang katiyakan na ang kanyang mga inapo ay magdadala ng kaligtasan. Ang kamatayan ni Adan ay naglalarawan ng mapanirang epekto ng kasalanan sa sangkatauhan, habang si Kristo na tinukoy bilang huling Adan sa 1 Corinto 15:40 ay sumisimbolo ng muling pagkabuhay at tagumpay laban sa kasalanan. Ang paghahambing ng unang Adan at huling Adan ay isang mahalagang tema sa Bagong Tipan. Ang unang pagsuway ni Adan ay nagdala ng kamatayan, samantalang ang pagsunod ni Kristo at ang kanyang sakripisyo sa krus ay nagbigay daan sa buhay na walang hanggan. Ang teolohikal na paghahambing na ito ay maaaring magpaliwanag kung bakit binigyang diin sa mga kasulatan ang kamatayan ni Adan kaysa kay Eva, na inilalarawan ang plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ang binhi ni Eva. Ang kawalan ng tala tungkol sa kamatayan ni Eva ay maaaring sumisimbolo ng isang salaysay na paglipat mula sa paghatol tungo sa kaligtasan. Sa Bagong Tipan, maraming pagkakataong itinampok ang kababaihan sa mga mahahalagang tungkulin sa kwento ng kaligtasan. Si Maria